So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ulit ng maikling video. So ang gagawin ko lang topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. About sa mga botante nila. About sa boto ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasi may nabasa ako kanina sa thumbnail ng isang vlogger. So hindi ko na pinanood kasi dumaan lang sa aking YouTube yung kanina sa mismong wall. Dumaan yung kanina. Kasi nanonood ako minsan, naghahanap ako, minsan nakikita ko yung mga vlog ng ibang vlogger. Kagaya nga ng sinabi ko ng mga nakarang video ko na nakalagay doon, ginagamit daw ng Iglesia ni Cristo bilang panakot ang mga boto ng miyembro nila sa mga politiko sa Pilipinas o sa Philippine government. Yung nabasa ko nung kanina Pero gagawin ko sa inyo ng paliwanag yung bilang dating Iglesia ni Cristo. Kasi ako handog talaga ako sa Iglesia ni Cristo. At saka i-correct ko lang kasi nung nakaraan may nag-comment sa akin, handog pala ako, ibig sabihin hindi daw ako nabautismuhan. Sabagay, magkaiba naman yung bautismo sa handog kasi yung handog, yung bata ka pa lang na handog yun Nabautismo na ako noon, kung di ako magkamali, nasa 13 years old yata ako, 14 na ako nung nabautismo na ako Mga nandun sa edad ko na yon. Pero kahit nahandog ako, dumaan pa rin ako sa doktrina. So balik na tayo sa topic kung ginagawa bang panakot talaga to ng iglesia o hindi. Alam mo guys, bilang dating iglesia ni Cristo, ang iglesia talaga, ang gusto lang talaga ng iglesia, sa nakikita ko talaga, gusto nilang ipahayag lang ang kanilang saloobin. Ang gusto ng iglesia na wag nang i-impeach si Madam Vice President Sara Duterte para mapokus na lang sa ibang bagay kasi madaming dapat pagpukusan sa Pilipinas kasi naghihirap din ang bansa natin, dami ng utang, dami ng problema Para maano din Kasi yun, alam mo yung mga boto ng Iglesia ni Cristo, tingnan mo naman kung papansinin mo. Kung sa mga Katoliko, konti lang ang Iglesia ni Cristo, botante ng Iglesia ni Cristo. So bakit nila gagawing panakot yun? Kasi yun talaga, tungkulin din talaga nila yun na magkaroon ng pagkakaisa na hindi panakot kundi tungkulin talaga ng mga kaanib yun na sumunod sa tagapamahalang pangkalahatan na magkaroon ng isang paghatol na naaayon na sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi yun panakot. Pero yun talaga, sabagay hindi na maiwasan yun na may magsabi ng ganun Gawa ng, nung nasa iglesia pala ako, lalo kung mga ganyang eleksyon, hindi na bago rin sa akin yan kasi naririnig ko talaga yan, ginagawang panakot, ganito, kaya malakas sa mga politiko. Alam nyo guys, kaya hindi sila pinakikialaman ng mga politician, yung mga politiko sa Pilipinas ngayon. Kasi alam niya, walang korupsyon Makita mo ba nung tapos ng eleksyon, natalo yung mga or nanalo, minsan ba may nagsabi ba na nabayaran ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Kasi kung meron man na talagang itala na nasuhulan ng pera, tinitiwala ka ganyan ng Iglesia ni Cristo, hindi hinahayaan yan. Yun, kagaya nga nung sinabi ko, ulitin ko ulit ang boto ng Iglesia ni Cristo hindi ginagawang panakot ng Iglesia yan, kundi tungkulin talaga yan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sumunod sila sa tagapamahalang pangkalahatan na magkaroon ng isang paghatol na naaayon sa Biblia na utos talaga ng Diyos. Pero yan, talagang medyo malaking pagsubok din yan sa Iglesia ni Cristo Kasi minsan, for example, kung convert ka sa Iglesia ni Cristo, yung kapatid mo tumakbong pagka-mayor, hindi na pasyahan yung kapatid mo. Kumbaga halimbawa lang yun Yun yung isang napalaking pagsubok sa kapatid kung paano niya susundin yun. Kasi sa katotohanan talaga, yung boto ng Iglesia ni Cristo, kung ano yung pinasya ng Iglesia, nasa kapatid pa rin yun, nasa miyembro pa rin yun kung susunod yun o hindi. Pero kung babase mo sa Bible, sa salita ng Diyos, dapat talaga silang sumunod kasi ano naman talaga yun, nakalagay sa Biblia na magpasakop sa namamahala sa iglesia Pero kung tutuusin talaga, napakahirap din minsan sundin yun bilang miyembro nun. Kasi kagaya na may kwento ko sa inyo nung bumoto ako sa noong 2010, yung naglaban sila Pinoy at si Estrada. Ang pinasyahan ng iglesia si Benigno Aquino. Ang gusto kong iboto si Estrada. Pero dahil gusto kong sumunod sa tagapamahalang pangkalahatan, sinunod ko yung kung ano yung inutos sa akin ng kung ano inutos sa amin na iglesia, kung ano yung pinasyahan ng iglesia.
Sumunod ako, si Benigno Aquino ang yan ako. Binoto ko. Yung si Pinoy, siya yung binoto ko. Kasi yun ang pinasya ng Iglesia ni Cristo eh. Kaya sa mga nagsasabi na panakot yan ng Iglesia ni Cristo, tanggalin natin sa utak yan kasi ano talaga yan, tungkulin talaga yan ng Iglesia ni Cristo na bumoto, hindi panakot. Ngayon, kung sa pahayag ng Iglesia ni Cristo, natuto sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at pumirma pa rin kayo dyan, depende na yan sa Iglesia kung papasyan pa kayo o hindi kasi hindi na ako magsasabi doon kung papasyan kayo o hindi. Pero kung sakali mo na hindi kayo pasyan, huwag niyo ding sisihin ng Iglesia kasi noon pa lang, una pa lang nagsabi na sila na na ayaw nila, ginawa nyo pa rin. Kasi kung tutusin talaga, hindi ang Iglesia ang may kailangan sa mga politiko. Ang mga politiko ang may kailangan sa Iglesia. Kaya yan ang dapat yung pakatandaan. Kaya yan ay patunay na hindi talaga panakot ang boto sa Iglesia ni Cristo.